Magandang araw po sa ating kagalang-galang na Profesor, Dr. Jerlyn at sa aking mga minamahal na kamag-aral. Ako nga po pala si Ginang Lizel B. Boncodin, ang unang tagapagdaloy na magbabahagi po sa inyo ng aming ulat na may pamagat na mga makabagong aplikasyon sa pagtuturo. Sa ulat pong ito, makakasama ko po si Binibining Delen at si Binibining Ladis. Sa patuloy po na pag-unlad ng ating teknolohiya, nagiging mahalagang bahagi na ng edukasyon ang iba't ibang digital na aplikasyon na tumutulong po sa ating mga guro upang mas maging makabuluhan, mas interaktibo at mas epektibo ang proseso ng pagtuturo at pagkatuto. Sa ulat na ito, ating tatalakayin po ang ilan sa mga makabagong aplikasyon na maaari nating gamitin bilang guro upang higit na mapahusay ang karanasan sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Para po sa aming ulat, kami po ay may mga layunin. So una, matukoy ang iba't ibang aplikasyon at mga kategorya sa pagtuturo. Ikalawa, malaman ang pakinabang ng makabagong aplikasyon sa pagtuturo. At ikatlo, mapahalagahan ang mga aplikasyon at pagpapabuti ng pagtuturo at pagkatuto. Ang mga aralin na aming bibigyang pansin, una, iba't ibang aplikasyon at mga kategorya sa pagtuturo. Ikalawa, mga pakinabang sa paggamit ng mga makabagong aplikasyon sa pagtuturo. Ikatlo, kahalagahan ng mga aplikasyon sa pagpapabuti ng pagtuturo at pagkatuto. So bago po tayo tumungo sa ating talakayan ay mayroon lamang po akong tanong dito na aking sasagutin din po. Ano-ano ang iba't ibang aplikasyon sa pagtuturo na iyong nalalaman at paano ito nakatutulong sa pagpapabuti ng pagtuturo at pagkatuto? So sa aking opinyon po, marami na tayong iba't ibang makabagong aplikasyon sa pagtuturo na ginagamit sa kasalukuyang panahon para maging kawili-wili at epektibo ang pagkatuto ng ating mga mag-aaral. Ilan sa mga ito ang paggamit ng Google Classroom, Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Canva, Kahoot, Quizzes, Mentimeter, Padlet, Nearpad, Edpuzzle, Genially, Wordwall, Learning Apps, at Flip. Malaki ang naitutulong ng mga aplikasyong ito sa pagpapabuti ng pagtuturo at pagkatuto ng mga mag-aaral dahil pinapadali ng komunikasyon sa pagitan ng mga guro at mga mag-aaral. Nagbibigay din ito ng interaktibong gawain na nagpapataas ng partisipasyon at motibasyon ng mga mag-aaral. Ganon din, pinapadali rin po ang pagbabahagi ng mga aralin, takdang aralin, maging ang mga sanggunian sa isang organisadong paraan. Nagbibigay din po ito ng agarang pagtataya at puna upang masubaybayan ang pag-unlad ng mga mag-aaral. Sumusuporta din ito sa kolaboratibong pagkatuto sa pamamagitan ng online na talakayan at pangkatang gawain. Dahil marami pong mag-aaral ang matututo anumang oras at kahit saan man kung gumagamit po sila ng iba't ibang makabagong aplikasyon. Basta nga daw po may internet at naaangkop sa kanilang kagamitan. Okay, sumunod din po, nakakahikayat din po ito ng malikhaing pagkatuto sa paggamit ng mga presentasyon, maging sa video, laro at iba pang multimedia. Sa kabuuan, ang mga makabagong aplikasyon sa pagtuturo ay nagsisilbing mas mahalagang kasangkapan para maging mas makabago, mas interaktibo at higit na nakasentro sa mag-aaral ang mga proseso ng pagtuturo at pagkatuto. So, hindi naman po nito pinapalitan ng guro. Bagkus, mas pinapahusay ang kanyang kakayahan at para makapagbigay din po tayo ng dekalidad na edukasyon at upang matugunan ang pangangailangan ng ating mga mag-aaral. Sa larawan pong inyong nakikita, narito po ang iba't ibang aplikasyon na nagagamit na po natin sa ating pangkasalukuyang panahon. At upang simulan ang ating talakayan, ano nga ba ang kahulugan ng makabagong aplikasyon sa pagtuturo? Ito ay tumutukoy sa mga digital na kagamitan tulad ng paggamit ng software at mga online na plataporma ng mga guro upang maging mas epektibo, interaktibo at mas makabuluhan ang proseso ng pagtuturo at pagkatuto.
Pinadadali ng mga ito ang paghahanda ng mga aralin, pagbibigay ng mga gawain, pagtataya ng pagkatuto, at pakikipag-ugnayan sa mga mag-aaral. So sa halip na tayo ay umasa lamang sa tradisyonal na pamamaraan ng pagtuturo, nagbibigay ang mga aplikasyong ito ng iba't ibang paraan upang maipakita ang aralin sa pamamagitan ng iba't ibang presentasyon, video, pagsusulit, laro, at iba pang interaktibong gawain. Dahil dito, nagiging mas aktibo at ang pakikilahok ng mga mag-aaral at mas tumataas ang kanilang interes sa pag-aaral. So bukod pa dito, pinapadali rin ng mga aplikasyong ito ang mga gawain ng mga guro. So sa papaano pong paraan? Mas madali na po nating naihahanda ang mga aralin at mga kagamitan pang pagtuturo at nakakapagbigay din po ito ng mabilisang gawain po sa atin. Yan upang makagawa po ng mga pagsusulit, pagtataya, at makapagbigay din po ng agarang puna sa ating mga mag-aaral. Nakakatulong din po ito sa mabilis na pakikipag-ugnayan sa mga mag-aaral at maging sa kanilang mga magulang, lalo na sa pamamagitan po ng online na komunikasyon. Sa kabuuan, ang mga makabagong aplikasyon sa pagtuturo ay nagsisilbing mahalagang katuwang natin bilang isang guro sa paglikha ng mas makabago, episyente, at nakasentro sa mag-aaral na proseso ng pagtuturo at pagkatuto. Hindi lamang nito pinapadali ang trabaho ng guro, tama po yan, kundi pinapayaman din nito ang karanasan sa pagkatuto ng bawat mag-aaral. Ngayon po ay dadako na tayo sa unang bahagi po ng aplikasyon. Okay, ito po ay ang paggamit ng Google Classroom. Hindi na po ito bago sa atin dahil simula po ng pandemya, gamit na gamit po natin ito hanggang sa kasalukuyan. So sinasabi sa Google Classroom, ito ay isang Learning Management System or LMS na ginagamit ng mga guro upang magbahagi ng mga aralin, magbigay ng takdang aralin, magsagawa ng pagsusulit, at pagbibigay po ng marka. Pinapadali nito ang organisadong pamamahala ng klase at komunikasyon sa mga mag-aaral. So parang time to time po, gamit ang Google Classroom, nakikita po natin kung sino po ang nakapagpasa na, sino pa po ang hindi pa. Parang ganun po. So ang mga halimbawa nga daw po nito ay ang pamamahagi po ng learning materials tulad nga po ng ating module. Pwede rin po natin dyan i-check kung ano yung mga output po nila. At yun nga po, pwede rin po tayo magbigay ng agarang marka sa kanilang ginawa na pinasa sa loob ng Google Classroom. Ang ikalawa naman po ay ang paggamit ng Microsoft Teams. So ito po ay isang platform para sa online collaboration at virtual classroom. Nagbibigay ito ng video conferencing, chat, file sharing at assignment pictures. So dito po ginamit po natin ito nung nagkaroon po tayo ng orientation bago ang simula po ng ating klase. Okay, so ang mga bagay po na ginagawa po dito sa paggamit ng Microsoft Teams, so nagkakaroon tayo ng mga online classes or virtual class, group discussion or collaboration, at ganun nga din po pagbabahagi po ng ating mga files at pagsasagawa po ng mga meetings and discussions. Ang ikatlo naman po ay ang paggamit po natin ng Zoom. Hindi na po ito bago sa atin dahil lagi po natin itong ginagamit. So ito ay isang video conferencing application na ginagamit sa synchronous or live online classes. Okay, ang mga halimbawa po nito ay ang pagkakaroon ng lectures, consultation at webinar. Maging ang paggamit din po ng breakout room ay mayroon po dito sa Zoom, screen sharing at maging ang recording po ng ating klase. Ang ikaapat naman po ay ang paggamit po ng tinatawag po nating Google Meet. So hindi na rin po ito bago sa atin dahil ito po ang ginagamit po natin sa ating synchronous class sa ating masterado. So sinasabi po na ang Google Meet ito ay isang video conferencing tool ng Google na ginagamit sa online meetings at virtual classes. So ang mga aplikasyon po, ang mga halimbawang aplikasyon sa pagtuturo po nito ay ang pagsasagawa po ng online discussion, virtual discussion, screen presentation,
online consultation at interactive class meeting. So, nagiging interactive po dito sa Google Meet kapag aktibo pong sumasagot ang mga kalahok sa isang talakayan. Ikalima naman po ay ang paggamit po natin ng Canva. So sa Canva po, ito ay isang online graphic tool para sa paggawa ng presentasyon, poster, worksheets, infographics at videos. So ang mga halimbawa nga po nito ay ang paglikha ng isang virtual learning materials so na kung saan ginagamit po ng ating mga guro at mga mag-aaral. Nagkakaroon po rito ng mga interaktibong presentasyon kasi yung ilang mga features po dyan ay mga gumagalaw-galaw. So, ganun din po, sikat din po ito sa mga projects ng ating mga mag-aaral dahil isang pili lamang po nila ng template, ayun, nagiging maganda po ang mga nilalaman. Ang ika-anim naman po ay ang paggamit po ng Kahoot. So ito po ay isang game-based learning platform na gumagamit ng quizzes upang gawing mas masaya at kaaya-aya ang pagkatuto. So ang mga halimbawa po na ginagawa po natin dito sa Kahoot ay ang pagbibigay po ng formative assessment, review games, at namomotivate din po yung ating mga mag-aaral pag sila ay lumalahok sa larong ito. At ganun din po, nakakapagbigay po tayo ng mabilisang tugon or puna para sa pagkatuto po ng ating mga mag-aaral. Ang ikapito naman po ay ang paggamit ng quizzes. So, online assessment platform na nagbibigay po ng self-paced or live quizzes. So, ang mga halimbawa po nito kapag tayo ay nagpapa-pretest, post-test, at mastery assessment. So, katulad din po ng diagnostic test, summative and formative assessment, and maging sa homework quizzes. Ang ikawalo naman po ay ang tinatawag po nating Mentimeter. So ang Mentimeter, ito ay isang interactive presentation tool na nagpapahintulot sa mga mag-aaral na sumagot gamit ang kanilang mobile devices. Kasi halos lahat naman na po ngayon ay may mga mobile devices na no sa ating mga mag-aaral. So ang halimbawa po nito na ginagamit po natin ay ang paggawa po ng word cloud, survey at opinion gathering. So, syempre, maging sa live polling, gumagawa rin po tayo niyan. At maging sa Q&A session. So, gamit din po natin yan sa Mentimeter. So, ito po ay isang halimbawa po ng Mentimeter. So, na kung saan kinukuha po natin ang opinion ng mga mag-aaral hinggil sa isang paksa. Kung ano po ang mas nakapokus, kung ano po yung mas malaki, yun po ang karamihang sagot ng mga mag-aaral. Ang ikasyam naman po ay ang tinatawag po nating Padlet. So ano nga ba ang Padlet? So ito ay isang digital bulletin board kung saan maaaring mag-post ang mga guro at mag-aaral ng iba't ibang uri ng content. So meaning to say po, yung mga ideya po nila, mga saloobin po nila ay maaari po nilang i-post sa digital bulletin board. So parang yung mga bulletin lang natin sa school, parang ganun. Pero ang kaibahan nga lang, dito po ay nagaganap through digital. So, ang mga halimbawa po na pwede po nating gawin dito, yung mga brainstorming, reflection, collaborative activities, at syempre maging reflection journals, at maging ang paggawa po ng tinatawag po nating portfolio. So ito po yung isang halimbawa po ng digital bulletin board ng Padlet. So na kung saan ang kanilang mga ideya ay kanila pong idinidikit po sa digital bulletin board. Ang ikasampu naman po ay ang Nearpad. So ito ay platform na nagpapahintulot sa guro na gumawa ng interaktibong lesson na may kasamang mga quizzes, videos at collaborative activities. So para po mas maging masaya ang pagkatuto ng ating mga mag-aaral. Ang mga halimbawa po nito ay ang pagkakaroon nga po ng slides na may quizzes, videos, virtual field trip, at ganun din po yung mga interactive presentation, formative assessment, at maging i-encourage din po natin ang ating mga mag-aaral na mag-participate po gamit ang Nearpad. So dito po sa Nearpad, napapataas po natin yung kumpiyansa ng mga mag-aaral kapag tayo ay gumagamit ng mga interaktibong aralin. Okay, so ganun din po, maaari din po natin itong gamitin sa pagbuo ng mga formative assessment. Ang ikalabing isa naman po ay ang tinatawag po nating EdPuzzle.
So ito po ay aplikasyon na nagbibigay daan upang gawing interactive ang mga educational video sa pamamagitan ng paglalagay ng tanong habang sila ay nanonood. Okay, so dito po yung mga halimbawa nga po nito, yung video-based lesson, comprehension check, yung paggamit po natin ng takdang aralin, at ganun din po ginagamit din po natin sa tinatawag na flip classroom. So ito po ay isang halimbawa po ng tinatawag po nating Edpuzzle. So habang nanonood po yung mga mag-aaral, ang guro po ay magbibigay po ng tanong na kailangang sagutin ng mga mag-aaral upang matukoy po kung ang mga mag-aaral ba ay natututo mula sa kanilang napapanood. Ang sumunod naman po ay ang paggamit po natin ng Genially. So ito ay isang online tool para sa paggawa ng interactive presentation, infographics, games, digital learning resources. So ang mga halimbawa po nito ay yung pagkakaroon nga po natin ng interaktibong presentasyon, so na kung saan maaari nating makatch yung attention ng ating mga mag-aaral. Maaari rin tayo dito gumamit ng mga gamified lesson o kaya yung may mga laro, ninahaluan po natin ng mga laro kasi gustong-gusto yan ngayon ng ating mga mag-aaral. So ginagamit din po natin ito sa visual na storytelling po kapag tayo ay nagkukwento, ginagamitan natin ng mga larawan. So at ginagamit din po natin ito bilang isang escape room activities. So narito po ang 15 paraan kung paano gamitin ang tinatawag po nating Genially sa loob ng classroom. So una, pwede tayong gumamit ng interaktibong presentasyon, maaari tayong gumamit ng letters, digital escape room, infographics, virtual field trips, gamification, training center, videos, portfolios and resumes, quizzes, choose your own adventure, flyers and handouts, learning sites, interactive pictures, celebrations. So, bahala na po ang mag-aaral kung ano po ang nais po nilang piliin dyan para kung sa ganun po ay maging kaaya-aya din po ang kanilang pagkatuto. So, ang ika-13 naman po ay ang tinatawag naman po nating word wall. Sa ang word wall, ito po ay platform para sa paggawa ng interactive educational games at mga printable activities. So, dito po nahahasa po ang kanilang vocabulary sa pamamagitan po ng paglalaro. Meron din po tayo ditong mga matching activities, random wheel, crossword, at maging yung tinatawag po nating maze. So, maaari din po natin itong gamitin sa ating class review. So, napakaganda rin po pala nitong word wall. So, mamaya po ipapakita ko po yung halimbawa ng tinatawag po nating word wall. So, ito po yung mga halimbawa po ng tinatawag po nating word wall. Marami po nga tayong pagpipilian. So, nalilibang na tayo at natututo din tayo. So, ito po meron ditong categorize, flip tiles, label diagram, numbered tiles, category brainstorm, graphs, map up, quiz, checkbox, sort, group sort, matching pairs, random wheel, combinations, guess the words, math tiles at saka rank order. So talaga nga pong napakaganda ng aplikasyong ito kung ito ay lalo po nating gagamitin, no, or gagamitin po natin sa ating pang-araw-araw din pong pagtuturo para po mas maging interaktibo po ang pagkatuto ng ating mga mag-aaral. Ang ika-14 naman po ay ang learning apps. So ang learning apps, ito po ay web-based application para sa paggawa ng iba't ibang interactive learning activities. So dito po sa learning apps, ito yung mga nauna kong mga tinuro ko po sa inyo. Parang dito po yan pumapasok, no? Kasi naglalaman na nga po ng iba't ibang klase po ng pagkatuto. Okay, so yung mga halimbawa daw po nito, yung mga matching activities, sequencing, crossword puzzle, so maging ang interactive quizzes. So parang under niya na po yun lahat. Po dito po pumapasok yung tinatawag po nating learning apps. Alam ko po na ang karamihan po dito ay nagagamit na rin po natin sa ating pang-araw-araw pong pagtuturo. Ang ika-15 at ito na rin po yung panghuli sa aking ulat ay ang paggamit po ng tinatawag nating flip. Ito ay dating kilala bilang Flipgrid. Ito ay isang video discussion platform kung saan maaaring mag-record at magbahagi ng video responses ang mga mag-aaral. So ang mga halimbawa po nito ay pagsagot po ng oral, at pagbibigay po ng refleksyon, pagsasalita,
Ayan, pagbibigay po ng puna sa kaniyang mga kamag-aral din at gano'n din po ay nagkakaroon po tayo dito ng asynchronous class discussion. Yan, gamit po yung mga maiikling video. Ito po yung larawan ng isang flip application. So, yun nga po na nakapokus nga po sa isang video discussion na pwede rin daw po magbahagi ang mga mag-aaral ng kanilang maikling tugon tungkol doon po sa tinatawag po nating video. So, yun lamang po at maraming salamat.